Ayan, hi guys, sa video ito, sasagutin natin yung comment ng ating mga viewers, no, na sabi is hindi na raw worth it manirahan sa Toronto, Canada kasi nga sobrang taas na raw ng taxes, sobrang taas ng bilihin, sobrang taas ng renta ng mga apartment. Lahat is tumaas na, even yung mga groceries, yung mga items na nabibili sa grocery sobrang mahal na. Yun daw $300 na nabibili natin 2 years ago, parang $100 na yung katumbas sa panahon ngayon, which is true naman. Yan. Pero sagutin natin tanong nila na hindi na raw worth it manirahan dito sa Toronto, Canada. Okay, para sa akin, living here for 10 years na may dalawang chikiting, worth it pa ba or hindi? Ang masasabi ko dyan, it's still worth it talaga guys. Kahit medyo mataas yung rito, yung tax dito. Sa akin ganito lang yan eh. Kung medyo mataas yung tax dito, so ikaw na lang na mamamayan na naninirahan dito yung mag-adjust. 'Di ba? Kasi nga kung mataas na yung tax dito tapos yung spending mo pa rin dito is walang limit, talagang mahihirapan ka dito. Tsaka sinasabi ng iba na hindi ka na raw mabubuhay dito kapag ang trabaho mo is isa lang. Depende naman sa iyo yun, depende. It depends upon you. Kasi nga, pwede ka na mabuhay dito kahit isa lang yung trabaho mo eh. As long as alam mo yung wants versus needs mo. Tsaka kailangan maging matalino ka rito. Ano ibig kong sabihin na maging matalino? Okay. Ako, personally, gusto kong makabili ng sasakyan dito. Pero hindi ko ginawa. Hindi namin ginawa. Una-una, wala kaming pambili eh. Hindi. Yun ang unang reason. Ang unang reason is that ang trabaho ko is dalawang trabaho ko. Isang full-time tsaka isang part-time. Yung full-time ko is nandito sa downtown Toronto. Tapos ang part-time ko is nasa downtown Toronto rin. It's like 5 minutes walk away from same location. So, nagkatrabaho ako dito na accessible ng public transport. Pagbaba ko sa train, 5 minutes walk na sa trabaho na ako. Ngayon, sa part-time ko naman, after my full-time, mga 3 to 4 minutes walk, nasa part-time na ako. Ngayon, kung kukuha ako ng sasakyan, maybe $1,000 is mawawala sa amin monthly. Kasi magbabayad ka sa insurance, magbabayad ka sa maintenance, kapag ka winter, magpapalit ka ng gulong and so on. Tapos pagka nagka-violation ka, magbabayad ka pa. So, it's a big responsibility when it comes to finances. Tapos, of course, we are breadwinners sa pamilya sa Pilipinas. So, medyo mahihirapan kami. So, kailangan dito maging matalino ka talaga. Ngayon, kung yung location mo is hindi accessible ng public transport, yung location ng trabaho mo is hindi accessible ng public transport, at kailangan mo talagang kumuha ng sasakyan, kailangan kumuha ka talaga. Kasi convenience sa iyan. Pero sabi nga ng iba, kung may sasakyan ka tapos may anak ka, it's a convenience for you para makapunta ka from one place to another kasama yung pamilya mo. Totoo naman yun. Pero sabi ko nga, kami, nakakalibot naman kami using public transport. Kasi pag may sasakyan ka dito, it's an obligation na every month, talagang magkatabi ka ng, let's say, $700 to $1,000 pag bago ka kasi mas mahal yung insurance. So, hindi na muna. Kasi nakaka-survive naman kahit walang sasakyan dito eh. Kasi pag kubuha ka sasakyan dito, magbabayad ka pa sa sa parking na sobrang mahal eh. Dito accessible naman ng public transport yung trabaho. So, you have to be smart. Yan. Yung pa, worth it pa bang manirahan dito? Sa taas daw ng tax and everything. Inflation rate and so on. Ako, sabi ko worth it pa rin. Kahit mataas yung tax na mga mamamayan dito, yung service na nire-render ng government dito sa mga mamamayan dito sa Toronto, Canada is exceptional, talagang panalo, di ba?
Kung may pamilya ka rito, mga anak yung misis mo, hindi ka na mag-iintindi ng babayaran sa ospital. Hindi ka na mag-iintindi ng babayaran mo sa hospital room mo kasi libre, di ba? Tapos kung magstay ka pa ron ng ilang araw, bibigyan pa ng diaper yung baby mo, bibigyan pa ng gatas, bibigyan ka pa ng gamot, laboratory, libre, wala kang babayaran. Magpa-ultrasound ka, pa-check up ka, wala kang babayaran. Kasi nagamit ng maayos yung tax na binigay mo. Ganyan kaganda yung taxation dito. Ganyan kaganda yung sistema ng gobyerno rito. So, worth it pa ba? Worth it na worth it. Kunwari, summertime, may mga programa yung gobyerno para sa mga activities ng kids. May mga programa dito na libre. As long as pipila ka lang na maayos, magpipill up ka lang, magtsatsaga ka lang, but you can still avail it for free dahil sa serbisyo na binibigay ng gobyerno. Kung mag-aaral yung anak mo, may anak ka na under 12 years old, you can avail yung public transport, train, bus, wala kang babayaran. Kung may anak ka, yung anak mo, libre sa pamasahe, di ba? Ganun kaganda dito. Kasi yung goal ng gobyerno rito is walang maging hadlang para makapag-aral yung mga bata dito sa Toronto, Canada. Ganun kaganda. Kung may anak ka na nag-aaral sa JK hanggang elementary, pwede ka rin kumuha ng school bus. Wala kang babayaran. As long as mag-qualified yung location ng school mo sa bahay mo. Yung layo, yung distance. Diba? So para sa akin, worth it pa rin manirahan dito. Ganon kaganda rito sa Toronto, Canada. Ang mahalaga lang dito is ikaw na mismo yung mag-a-adjust. Kung talagang mataas na yung standard of living, alamin mo yung mga wants versus needs. At saka huwag kang makipagsabayan sa mga kaibigan mo kapag hindi mo kaya. Ganoon lang dito. Or else, mababaong ka sa utang talaga dito. Ano pa? Tsaka yung sinasabi ng iba na hindi ka rin mabubuhay dito ng ang trabaho mo lang isa, dapat 2 o 3. Hindi po totoo yun. You can still survive here kahit isa lang yung full-time job mo. Pero sabi ko nga, matuto kang mamuhay ng simple. Live within your means. Kasi kapag hindi mo naman talaga kaya, kinakaya mo, maliit na nga yung trabaho, maliit na nga yung sweldo mo, pero kukuha ka pa ng sasakyan, tapos iuutang mo talaga, mahihirapan ka. So yun lang dito, kailangan live within your means. So yun lang dito. Worth it pa ba? Para sa akin guys, worth it pa rin manirahan dito sa Toronto, Canada. Sa ganda ng serbisyo dito, talagang ayos. Tsaka sabi ko nga, as long as alam mo yung mga programa ng gobyerno dito, marami kang serbisyo na ma-avail dito na libre. Na libre. Kasi nagbayad ka sa nagbayad ka sa tax. So, nakukuha mo ng maayos ang serbisyo ng gobyerno dito. Diba? Ganon kaganda dito. Kaya sa mga kaibigan natin, I still recommend na talagang manirahan dito kasi maganda talaga rito. Sa dami ng programa ng gobyerno na ma-avail natin dito, talagang panalo talaga. Kasi kahit sa atin, di ba, nagbabayad naman tayo ng tax, pero nagbabayad pa rin tayo sa ospital. Kumpara dito na pag na-ospital ka, ang goal mo lang dito is mapabuti yung pakiramdam mo, maging maayos yung pakiramdam mo. Hindi na yung goal mo dito is maghanap ka ng pan-down payment para sa ibabayad mo sa ospital. Ang goal mo dito, maging maayos yung pakiramdam mo. Diba? Ganun kaganda yung serbisyo rito. Kaya ulitin ko,
Sa nagtatanong na worth it pa bang manirahan dito sa Canada, sa Toronto, Canada, sabihin ko sa inyo, worth it na worth it. Diba? Kahit medyo mahal, ikaw na yung mag-adjust. Mamuhay ng naaayon sa iyong kinakabuhay. Live within your means. Mabuhay ayon sa inyong kakayanan. So yun lang. Hopefully, nakatulong yung vlog ko para sa mga kababayan natin na nagnanais na pumunta dito sa Toronto, Canada. Nandito tayo sa tapat ng Royal Ontario Museum. Dito tayo nag-vlog kasi gusto natin maglakad-lakad. So ganun dito. Maganda talaga dito. Yung mga iba na nagkasabi na scam daw yung Canada, tapos hindi ka na mabubuhay ng maayos dito kasi sobrang mahal ang tax. Huwag kayong maniwala dun. Yung mga ganun po yung mentality, sila po yung hindi masasaya dito. Ayan, sila po yung yung hindi sanay sa hirap, tsaka hindi matsatsaga. Meron pa nga tayong isang I think subscriber na nag-comment, no? Kapag tamad ka, hindi ka talaga para sa Canada kasi yung Canada talaga is para sa mga masisipag, mga hardworking. Kasi pag dito puro reklamo ka sa Canada, talaga hindi ka magiging masaya. That's the reality. Tapos sasabihin mo, hindi ka talaga magiging masaya pag tamad ka tapos puro reklamo ka dito. Kasi yun lang yung yun lang lagi isipin mo araw-araw mahirap dito, tapos yung trabaho ko ganito. So hindi ka masaya, mapuprostrate ka lang araw-araw, hindi ka motivated magtrabaho. So ang ending, sisisihin mo yung Canada, sabihin mo scam, sabihin mo hindi maganda, so mataas yung tax, ganon. Pero hindi mo hindi mo tinitingnan yung positive side. Dapat tingnan mo lagi yung positive side, di ba? Tingnan mo yung magandang binibigay sa iyo ng bansa na pinuntahan mo. Ulitin ko, para sa akin, yung bansang Canada is napakaganda. Ang daming opportunity. Makakaipon ka kung magsisipag ka talaga. Pero masasabi ko rin na yung bansang ito, bansang Canada, is hindi para sa lahat. Pag tamad ka dito, this country is not for you. Kung mareklamo ka dito, this country is not for you. Pero kung iba yung goal mo, marami kang pangarap, whatever it takes, maglinis ka man ng building, mag-janitor ka man, as long as nakafocus ka sa goal mo, dito maraming opportunity, maraming pagkakataon na makaipon ka at umasenso. That's the reality. So yun lang, hopefully na-inspire ko kayo sa vlog natin ngayon. My name is Alfred of Sir Alfred TV. Have a great day.